Ang magandang balita ayon kay Mateo. Ika-23 kabanata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong magpasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig magpasakop. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kung ito'y mahikayat na ninyo, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa inyo, kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dampana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dampana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dampanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dampana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ika-10 bahagi ng naaani ninyong pampalasa ng pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ika-10 bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan,
Ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Habag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ipinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno? Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y papako sa krus. Ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng santuaryo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Sinasabi ko sa inyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na yon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay mawawalan ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.